Bagong lakad na naman po tayo, kalingap. Kasama natin ulit si Kuya Jose at si Tatay Papsi. Ayan o. Ayan, tara. Puntahan natin. Ayan, dito natin hanap. Ano ang dasal mo? Papagaling or ganyan ka na lang? Gumaling ka. Okay. So mamaya, uwi tayo dun sa inyo, dun tayo mag-usap. So ate, ano pala pangalan mo? Maricel. Ate Maricel, kami ay bumalik dito para makuhanan kayo ng impormasyon yung pagpapacheck up nito noon sa anak ninyo, diba? So sa ngayon, kasi nandito tayo mga kalingap, mga kababayan sa gilid ng kalsada, no? Uwi muna tayo sa inyo, okay? So let's go. Yung result ako sa kanya, kung hindi daw po lalagyan ng So, ibig sabihin, may na putok doon. Ano siya, nag-crack? ano po, yung So, ano ang pinaka-solusyon niya? Siminto, alin po sa dalawa yung pinaka-ano talaga ng solusyon? yung ano po, Stainless. Malalaman natin yun. Pause mo muna ko yan. Yung pina-check up, dalawang solusyon. Alin man siya. Pero pwede ba sinutuloy? pwede po. Kasi sabi ng doktor, isimento ko, kaya yung stainless. Stainless. Opo, kasi crack nga po yung ito niya. Mama, saan ka nga na dyan? Saan ka dyan gulay? Upo muna, ano po yan? Dito ka muna upo. Mama, Hindi na rin din ako. Saan ba siya pwede umupo ate? Para maganda yung ating magplano tayo. Magbigat. Ito po yan po. Yan natin, dito ka muna natin. Kasi yun nga ang ano natin dito, yung ang unang pinaplano dito, masiminto yung kanyang paa. Opo. Dahil sa isang taon na yung nakakalipas,
Anong magandang gawin natin? Ang ano ko po niyan, yung malagyan po ng stainless kasi hindi na ganyan, isang taon na, hindi naman pwede po sigurong Mama, simento. wala ko sila ka dito sa Kasi matagal na. So masakit yan, ano? Masakit yan, ano pangalan nito? Derek po. Masakit yan, Jerry. Hindi na po. Hindi na siya masakit. Hindi na. Ano na Ito lang po. Ang ano ko po niyan kasi sir, ito yung buto parang lumitaw. Kaya natatakot naman po siyang ilakas niya iapak. Kasi parang lalabas daw po yung Umusli yung buto. opo. So siguro nga Kuya Raimundo, no? Extreme. Idadaan mo na to sa x-ray Oo. para malaman kung ano yung ano nito, sitwasyon talaga ng paa mo o ng buto ng paa mo. Kasi yan po talaga. Yung dito po natin, di ba, ito. Mm-mm. Yung sa ilalim po niyan, yun talaga ang nag-crack. May natira pong konti lang na nakadikit ng ganun. Pero natanong niyo ate yung kung halimbawa yung gagastusin doon sa simento at stainless, natanong niyo naman kung magkano. Yun po ang hindi ko po natanong kasi nataranta na po ako noon eh. Nung, Saan ospital niyo sa Diyan din? po sa Dunsol. Dito mismo sa Dunsol. So may record sa Dunsol. Mayroon po. Ilang bisis niyo siyang napa-check up? Isa lang po. Nung isang beses pangyari lang po sa wala na kasi po yung x-ray niya. Hindi ko na alam kung saan ko na kasi in-x-ray naman po yan, dinala siya sa ospital. Tapos pinakita sa akin yung x-ray. Kasi ang ano natin nito, Ate Maricel, yun nga, sabi ko nga, ang ano kasi dito, yung, anong tawag nito, yung sa simento sana. Apo. Pero yung sitwasyon pala ng kanyang buto sa kanyang paa, ganyan. Okay. Hindi, Ngayon, mapapaisip, kahit ako napapaisip dito. Yun po, yun ang nakalimutan ko po sa inyong ipakita nung pumunta tayo dito. Na ito dapat ang napakita ko sa inyo. So ito, hindi na masakit. Hindi na yung masakit. Hindi na naman daw po. So alin yung masakit? Ito lang po. At Siguro po. matanong ko nga ulit, okay, di ba nasabi ninyo may pinagdalahan kayo na saang lugar yun? Yung Sa UWAS po. Yung UWAS sa Albay. opo, yung tinatawag nilang Dr. Barry. Dr. Barry. Okay. Doon po siya dinala kasi marami na po nagsabi na marami na rin napagaling yun Mhm. sa mga napilayan. Mhm. Kaya naisip po namin na makaminos kami sa gastusin, doon po namin dinala. So ano yung naging suggestion sa inyo nung Yung suggestion po sa amin noon, nung ibinalik ko siya doon, punan ko na daw po siya ng saklay para madali siyang makalakad. Kaso hindi naman siya nakakuan kasi masakit pa naman talaga kasi namamaga pa. So hindi niya sinabi na yan ay may crack or ano, wala siyang sinabing ganun. Wala po. Tapos nung pumunta po kami doon, dala-dala ko naman po yung x-ray. Pinakita ko sa kanya Mhm. kung ano yung nangyari. Kasi mga kalingap, mga kababayan, sa lahat ng mga kapanood nito, no, para sa akin talaga, alin dun sa dalawa. Pero ang ano ko dito, yung ano to titingnan. Kasi isang taon na, diba? Opo, isang taon na Isang po. taon na ang nakakalipas. So, pwedeng nalamanan, Opo. Kaya diba? Wala naman na. pwede x-ray uli. I-x-rayhin uli yan. Pero may diyan sa Dunsol, merong x-ray. Mayroon po. Meron. Mayroon po. Kasi dyan po siya namin dinala nung nangyari. Hindi naman siya inayawan dyan. Hindi naman, nung dinala namin po siya dyan, ang naman po sa amin, sa Sorsogon, kasi ngayon, isisimento kasi dyan, wala naman nagsisimento sa Dunsol. Mm-mm. Tapos, yung naman na dalhin dun sa kay Barry, nagsang-ayon naman po kami kasi yung pera nga po yung iniisip namin. Yun, ate, yun ang ano dito, no? Yung pera yung iniisip ninyo, Opo. pero yung sitwasyon ng anak ninyo, di ba hindi nyo naisip? Yun nga po ang mali. So, ito ngayon, sa loob ng isang taon,
ay nakikita niyo yung anak niyo na ganyan, nagsasakripisyo, di ba? So, ikaw, Jeric, balik tayo sa'yo, no? Nung time na nangyari na yun, ano yung ginagawa mo sa lugar kung saan ka naroroon nung time na yun? Nagli-labor po. Nagli-labor ng... Isda, lawlaw. Mm-mm. Pag tawid ko, hindi ko napansin may motor pala. Walang ilaw. Mm-mm. Kasi kukuha ko ng balde. Hindi ko napansin may motor pala kaya nabangga ako. Walang ilaw yung motor. Wala. So, yung time na yun na nandoon ka sa lugar, kumukuha ka ng, yun nga, yung tinatawag na tamban sa Tagalog at lawlaw dito sa atin, ay ano yung plano mo? Ano yung plano mo? Ano yung, para saan mo gagamitin? Para saan mo gagamitin yung pwede mong kitain sa pag-extra mo bilang isang, anong tawag doon? Labor. Paglilibor or pag-aayos ng mga tamban. Ano yung, para saan mo gagamitin yung kikitain mo? Makatulong ko sa mga magulang ko po. Nag-aaral ka ba nung time na yun? Opo. Anong grade ka? 8. Grade 8. So yun bang, ano yun, first time mo lang o lagi-lagi mo ginagawa? Lagi na po. Okay. So ang iniisip mo, makatulong. So ngayon na nangyari yung ganyan, lalo na ito ka na, unti-unti, tumatagal na hindi ka nakakalakad, ano yung pumapasok sa isip mo? Ano yung nararamdaman mo? Masakit po kasi hindi na nakakatrabaho. So ngayon, dito sa harap ng camera, ano yung pwede mong mahiling sa kanila? Sana matulungan po ako. Sige lang, magkwento ka lang. Go. Kasi gusto ko na po makatrabaho, makatulong sa pamilya ko. Kusog mo ang boses mo, tabi. Salay sa iyo. Kasi, pause mo. Pangalan mo? Derek po. Ilang taon ka na nga pala? Magto-20 po. Magto-20. O di ba? 20. Bata ka pa, no? Ngayon, dahil sa yun nga, yung kwento mo na dahil sa nandoon ka, yun ay para makatulong ka sa mga magulang mo kahit paano. At siguro, matustusan yung pag-aral mo. Tama? Ngayon, nasa harap ka ng camera, Jeric. Nandiyan yung mama mo. Nandito kami. Ano yung panawagan mo sa lahat? Sana matulungan pa ako na makalakad, makatulong sa mga pamilya ko. Naiinip na kasi di nakakalakad ng maayos. Ano yung plano mo? Ano yung may mga plano ka ba sana? Ano yung may mga gusto kang marating sa pag-aral mo? Ano sana yung gusto mo? Trabaho lang po. Tapos makatapos ng pag-aaral. Di ba? Nang dahil sa hindi sinasadya na aksidente, hito ka ngayon, nagdurusa. Ano yung panawagan mo doon sa naka-aksidente sa'yo? Kilala mo ba siya? Hindi po. Hindi niyo ba kilala yung naka-aksidente sa kanya? Ano po siya, taga-Baras po, ang mga Padilla po yung naka-aksidente sa kanya kasi tinanong po namin kung taga saan. Sabi niya, taga Baras daw po siya. Dennis Padilla po yung pangalan ng nakabangga sa kanya. So, ibig sabihin, ate, nung na-aksidente itong anak ninyo, yung naka-aksidente, wala kayong malinaw na usapin, tama? Nag-usap naman po kami sa barangay kasi yun nga yung hiningian po namin sila ng pera na pangdagdag sa pangpagamot sa kanya. Inano po kami nung barangay captain na kung anong petsa siya magbigay sa amin. Doon po kami nag-usap-usap. Kaya nakilala po namin sila kung taga saan at kung anong pangalan niya.
So, nung natapos kayong pag-uusap ng ganon, ano na yung mga sumunod na hakbang? Sabi niya, magbibigay naman daw po siya ng, hinihingihan po namin ng 10,000 sana. Hindi daw po niya kaya kasi wala rin daw siyang anak buhay, wala siyang trabaho. Yung maibibigay lang daw po niya, 3,000. Yun lang po ang inano niya, ibinigay. So, hinayaan nyo na ganun lang yung ibigay ng taong naka-aksidente dito sa anak ninyo. Sabi naman po nung kasama ko, yung asawa ko, tanggapin na lang daw po kasi wala rin. Binabalik-balikan nga namin yung naka-aksidente kasi so time na hinihingi namin yung pera, hindi naman agad siya nakabigay kasi naghahanap pa daw siya ng perang pangbigay sa amin. Kung tutusin natin, doon pa lang sa motor pwede na pagbayad dito sa nagawa niyang ganong aksidente, di ba? Opo. Hindi talaga nakagawa ng paraan, bagko sa hinayaan na lang. So, ito nga ang malaking problema natin sa ngayon, di ba ate? Opo. At hindi ko, sa akin, sabi ko nga, hindi ko may papangako ito, no? At magdidepende tayo ngayon sa mga nakapanood nito Opo. sa sitwasyon ni Kuya Jerry. Kaya, minarapat kong balikan kayo Opo. para malaman talaga yung eksaktong kwento nito. Opo. Ngayon, ito pala yung sitwasyon na yun nga, may crack. Nag-crack pala yung buto niya. Yan, Opo, di ba? nag-crack po. Nag-crack yan. So ngayon, ang suggestion sa inyo ng doktor, simento or Stainless po. stainless. Opo. So ano ba talaga yung pinaka-eksakto? Stainlessin tapos sisimentohin? Parang ganun? Or stainless na? Stainless po. Mga ilang stainless daw sa ano ninyo, sa narinig nyo, nalaman ninyo? Isa lang po kasi yung nag-crack po sa kanyang buto, yung isang buto lang po, yung malaking buto po natin dito. Yun lang po ang ano sa kanya. Kasi yung maliit hindi naman. So kung halimbawa babalik tayo ngayon ate doon sa ospital, makukuha pa kaya natin yung record nito? Sa Opo. palagay ninyo? May makukuha po kasi may record naman po siya doon. Sa totoo lang ate, pumunta ako dito, wala akong budget. Opo. Wala pa naman akong hawak na Apo. budget. Ngayon, ang gusto ko lang sana malaman kung ano yung sitwasyon ng paa ni Kuya. Opo. At kung magkano yung gagastusin at sa anong paraan na gagawin para maibalik yung kanyang Paglakad. paglakad, Apo. di ba? Yun yung pinunta ko dito. Ngayon, siguro pupunta tayo ng ospital. Opo, ngayon po. Willing kayo na sumama. Opo. At willing ka ba na isakripisyo ang sarili mo sa ngayon para dito sa anak mo? Opo, willing po ako. Para gusto ko na rin po talaga makalakad po siya. Kasi naawa na po ako sa kanya pag naglalakad. Kahit po pagdudumi niya, inaalagaan po namin. Kasi hindi po naman po siya makapag nang maayos. Kaya, kung sasakripisyo ko po, talagang sasakripisyo ko para po sa anak ko. Lalo na po, gusto na rin niya po makapagtrabaho. Sa ganyang sitwasyon po niya, hindi po siya makapagtrabaho. Kaya gustong-gusto ko po makapaglakad na po siya ng maayos. Ikaw, Jeric, ano sa palagay mo? Kaya mo? Kaya mong sundin kung ano man yung dapat o pwedeng sabihin sa'yo ng doktor sa kasakali? Ito, Nanay Maricel ba tama? Apo. Ito, Nanay Maricel, sabi ko nga ulit-ulit, hindi ko ipinapangako yung kasiguruhan dito kasi ako po ay walang hawak. No? Apo. Ito ay inalikan ko kayo nang dahil sa may mga nakapanood nga doon sa video ninyo. Apo. At ako mismo, gusto kong malaman yung talagang eksaktong sitwasyon. So sa ngayon, ito yung gagawin natin, pupunta tayo ng ospital Apo. para malaman natin kung ano ang
dapat sa kanya. Sa Apo. ngayon na 1 year na nakalipas, Apo. di ba? So sige ate, maggayak na muna kayo para makapunta tayo ng Isasama po natin. Po, yan po ang importante. Apo. Sige. Paluha ako dito. Kasi maski ako sa sitwasyon po yung kanilang bahay. Medyo wala rin kasayusan dahil sa wala rin silang pagkakapirahan. Ayan o, medyo butas-butas na rin, sira-sira na rin. At ang kanilang kusina po ay ito. Hugasan. At may balon po sila dito. Ayan. Jerek ko. Naka-prepare na. Prepare ka na, Jerek? Okay. Ikuan mo na yan, Ayan. iulit. Para machikapan. Ang dadali po natin si Jerek sa ospital para machikapan po yung kanyang paa kung ano ang dapat gawin. Ayan. Ano po, baby? Pagkapos yan. Nire-ready po yung mga gagamitin sa pagpa-check up. Kuya, ate, kuya, si Bibi. Hindi siya makapasok. Mabaluktot. Ganyan lang siya talaga. Talagang Tanda na. Sakisak lang yung ako na. Hawa ka dyan. Hindi. Hindi, si Yan mama na mo. Si mama mo na ibigay. ayan o. Sakay na. Ipos mo na lang. Nakaskay na po si Jerek. Ako mo yung napagparapani. Hospital. Play mo sa akin! Push mo sa akin! Play sa akin, play! Push mo sa akin!
boss. Lakad ka doon. Tapos salubungin mo kami. Sa bantay taas. Sige. Doon sa pwede magparking ako. Saan banda ko? Yan, entro po tayo sa hospital. Hospital ng Donsol. Ito tayo. Sunod. Tapos ba? Yan, dito po kami nakaparking sa area na ito. Bawal po magpunta sa loob ng ano. Dito na natin po hintayin. Yan, nag-order ng pagkain. Nabot po tayo ng pagkain dito sa Donsol Hospital. Ngayon po yung hospital. Kain na muna at ikakagutom na. Laki rin pala ang hospital ng Donsol, Sorsogon. Ano, yun ang ulam natin. Soft drinks ko ya. Ano, may sabaw. Kung papalarin, Ano po, libre din ang sabaw? pag-usapan namin sa Ay, ngayon, sarap ng dadalhin sabaw, natin libre. sila o dadalhin natin Isa sila lang ang sa libre? ospital para mapacheck up at malaman natin ang sitwasyon. Isa pa, libre. Masarap kasi libre. Pilay na paa. Yan ang pinakamasarap, libre. Let's go, mga Pinaulam ng masarap siya, hindi oh, gulay lang. Miss ko kasi yung gulay. Paborito pala niya ang gulay. Lalo na yung gulay nito. With chili. Oh. Nam. Ngayon oh. Paborito ni Tatay Pap sila may sili. Talagang iba talagang taga Bicol. Tatapos pa tayo kumain. Kasi may 20 na lang. Oh, tag-order tayo, di tayo binigyan ano. Tayo binigyan. Hindi na natin kasalanan yan. Umorder tayo eh. Oo. Yan, medyo pauwi muna po kami at bukas ay babalik dito sa ano papa-screen na po. I-schedule na. Yan. Baba mo na. Baba mo na. Ito, ayan, natundo. Ayan po, ilasot kami. Dahil naman ang biyahe.
Ayan, nakauwi na po kami galing po kami ng Donsol Hospital. At yan, hinatid na rin po namin. Bukas, babalik po kami uli para ituloy yung x-ray po. Para i-schedule na po yung x-ray, ang resulta. Yan. Ano yun daw yung paa niya. I-x-ray, kung anong magiging resulta po ng x-ray, bahala na daw po yung espesyalista. Na yung ano sabi nun, lumiit na daw yung Alam paa. na po daw kasi yung paa niya. So magdidepende tayo ngayon sa resulta ng x-ray. Opo. Kasi yun nga, medyo matagal na, di ba? Opo, 1 year na po. 1 year na ang nakalipas. So, Jerry, kinakabahan ka ba? Medyo po. Bakit? Kasi doon sa sinabi ng doktor, ano? Samahan tayo mismo magdasal, no, ate? Opo. Magdasal tayo na maging maganda yung resulta ng x-ray bukas. Opo, sana po maganda para matulungan na po siya makalakad. Kasi, So, ang ano natin ngayon, ulit tayo, no? opo. So, mga anong oras ang ano na before or after ng 3 naman yung hanggang oras 3? Hanggang 3 po yung 3 or 4 ng hapon. So, gano'n na lang. Paano yan, Kuya Raimundo, yung kanyang chinilas, kaliwa, pero naisuot niya kanan. Kanan. So, ano, Raimundo Dacoba Vlogs, yan po ay kasama natin sa... Yan po, pauwi na rin po kami. At nahatid na po natin yung magiging pasyente. At bukas po ay check up na rin. X-ray. Yan. At ang kung po ito, kung yung resulta ay bukas na rin po malalaman at gawa ng depende sa doktor po. Ang taglilit na rin po yung paa. Yan. Sana po may makakita kay Kuya Jeric. Doon lang po sa bata. At isang estudyante po ito na nangangailangan ng tulong. Talagang para makatulong din siya sa kanyang magulang. Yun ang hangad din po niya na makatulong sa kanyang magulang. Makabalik ang kanyang paglakad at makagalaw siya ng maayos. Yan. Maraming salamat po. At yan, pansamantala po tayo magpapaalam na. Bye-bye na po.